Dalawang nasawi sa sunog sa Davao City. Hindi raw agad nakaresponde ang mga bumbero sa dami ng mga nakaharang na sasakyan. Samantala, aminado ang BFP o ang Bureau of Fire Protection na kulang pa rin ang mga fire truck at bumbero sa bansa. May report si Cesar Apolinario. Parang eksena sa pelikula ang pagtupok ng malaking apoy na ito sa mahigit 60 bahay sa Barangay 76A sa Davao City. Nasawi sa sunog ang 87 taong gulang na si Niconora Exdang tapos matrap sa nasusunog niyang bahay. Namatay rin ang isang ermisa Doctolero, 78 taong gulang, habang isang 11 taong gulang naman ang nawawala. Twice mi na-delay. Katong pagliko na mo sa kasilak nga gym, na nakabara dito sa corner yun nga multi-cab, it took us around mga 3 minutes. When you say 3 minutes, plus katong na-delay pag yun na mo, before that, mga 2 minutes, sa 5 minutes na ang mga 3 houses na nasunog. Abot sa mahigit 4 na milyong piso ang danyo sa sunog. Nasa 70 pamilya naman ang pansamantalang nananatili sa isang gym ng barangay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagkasunog din sa residential area sa Delpan Recto, Maynila. Sa lakas ng apoy, tinasa Task Force Bravo ang alarma. Abot sa 50 bahay na sunog habang nasa 100 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Tinatayang 1 milyong piso naman ang naitalang pinsala. Hinihinalang iligal na koneksyon ng kuryente ang sanhi ng sunog. Isa yan sa ating kunikonsider mamaya kasi ito nga, kita nyo yung mga dami ng mga kuryente na nakalaylay doon papunta doon sa mga kabayan. Sa kasagsagan ng sunog, pinalabas muna mga pasyente sa katabing Gat Andres Hospital. Nagtamo naman ng second-degree burns ang magamang Roel at Cyrus Sabanal, 9 taong gulang. Sa Marikina, nasawi ang isang babaeng natrap sa sunog sa Tiangge sa Barangay Parang. Na-recover ang bangkay sa loob ng beauty salon kung saan siya nagkatrabaho bilang manikurista. Patuloy ang mapping operation ng mga otoridad sa lugar para matukoy ang sanhi ng sunog. Malaking tulong sana ang pagkakaroon ng sariling fire truck sa bawat bayan sa bansa. Pero sa kasalukuyang sitwasyon sa Ramon Magsaysay Fire Station sa Quezon City, na 36,000 residente ang dapat maserbisyuhan sakali magkasunog, hindi raw uubra ang isa nilang fire truck. Usually pa, lalo na sa mga eskinitas, tumutulong po yung mga tao na mag-igib ng tubig, lalagay yung mga timba nila, tapos may manhole naman po sa ibabaw ng truck, doon po nila sinasalin. Mano-mano po, parang bucket brigade. Kung tutusin, maswerte pa raw sila dahil sa Camarines Sur na may 1.8 million ang populasyon, 10 bayan ang maski isa, walang fire truck. Kulang din ang safety gear ng mga bumbero. Talagang kulang po yung distribution pa natin mga fire truck. Kung baga sa naka-line up na po sila, kaya lang hindi pa po inaabot ng distribution na nakalatag ng ating bureau. Kakulangan naman sa bumbero ang problema sa Balanga City sa Bataan. Habang sa bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental, wala na nga ang fire truck, wala pa ni isang bumbero sa buong bayan sa mahigit 40,000 populasyon. Ang Bureau of Fire Protection aminadong kulang sila sa fire truck at bumbero. 2010 pa raw naaprubahan ang budget para bilhin ang 400 na fire trucks na nagkakalaga ng 2 billion pesos. Pero mahigit 300 fire trucks pa lamang ang naidi-deliver sa mga lungsod at bayan sa bansa. Ang natitirang 100 fire trucks hindi pa ma-deliver ngayong taon. Ang problema, napakatagal daw ng proseso ng procurement. Yung bidding process kasi nagkaroon ng problema sa DILG. So nagkaroon ng change ng pamamahala. So nagbago na naman yung bidding awards committee natin. So nagtagal ulit. So inulit na naman nung kuan. So doon nga yung process kasi natin ang hindi natin pwedeng i-shorten. Dahil dito inaasang hanggang taong 2022 pa mabibili ang susunod na mahigit 80 fire trucks na nagkakalaga ng 494 million pesos. Pero di na raw nila kailangang hintayin pang budget ng Kongreso para makabili ng mga truck at iba pang mga kagamitan. Dahil ang 10% ang kita sa mga permit sa mga establishmento at ibang struktura ng mga LGU nakalaan para sa BFP. Hinahanapan pa rin daw nila ng solusyon kung paano mapupunan ang kakulangan ng mga bumbero. Sa ngayon, mayroong 21,000 kawani ng BFP. Kailangan pa nila ng 30,000 bumbero. Cesar Apolinario, GMA News.